Ate Bebang, makikiligo ako ha. Walang sumagot kay Mariel. Tinanaw niya ang bintana mula sa taas ng bahay ni Ate Bebang. Kaso, sala sa lapid na linya ng mga kuryente ang nakikita niya. Napakamot siya sa kanyang ulo. Papasok na siya sa school. Hindi siya makakapasok ng hindi nakakaligo. Nagkakamot ka dyan. Akala ko maliligo ka na, Mariel. Tanong sa kanya ng kanyang ina. Tinuro ni Mariel ang pinto ni Ate Bebang. Sarado po ang pinto. Hindi pa yata umuuwi. Late na po ako. Hindi pa rin ako nakakaligo. Nataranta naman agad ang kanyang ina. Shut! Ihahanap kita ng pwedeng pagliliguan, Mariel. Sandali! Wala silang sariling banyo. Sa bangketa lang nakatira ang kanyang pamilya. Trapal nga lang ang harang nila sa kanilang bahay at mga yero. Kaya nga kapag mainit, talagang mata lang ang walang pawis sa kanila. Kay Ate Bebang na lang sila nakikiligo at nakikibanyo. Nagbabayad na lang sila ng para sa tubig. Mabait naman ang ginang pero lagi namang wala sa bahay. Maya-maya, nilapitan siya ni Badong. Sa amin ka na makiligo, Mariel. Hindi mo na kailangang magbayad ng tubig. Lumayo agad si Mariel sa lalaking mukhang busog. Sarap mong hampasin ng tabo. Tigilan mo ako ha. Ang aga-aga. Isusumbong ulit kita kay tatay. Tingnan mo. Hindi naman siya ganoong magsalita at makitungo. Mabait siya pero kapag may saltik ang kausap niya, saltik din siya. Hindi siya pwedeng maging mangmang at pabebe sa lugar nila. Kapag mahina, pagsasamantalahan siya. Gaya na lang ni Badong. Isang tingin pa lang ni Mariel. Alam niya nang manyak ito. Batid niya naman ang dahilan nito kung bakit gusto nitong doon sila makigamit ng banyo. Siguradong sisilipan lang silang magkakapatid. Hindi lang sila magalaw dahil takot ito sa kanilang tatay. Maya-maya ay bumalik na ang kanyang ina. Hinila siya nito sa bahay ng isa nilang kapitbahay. Sa wakas, makakaligo na si Mariel. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit pagligo, pahirapan. Nang matapos siyang maligo at magbihis, bumalik na siya sa kanila. Naabutan niyang inaayos na ng kanyang ina ang kanyang mga paninda. Simple lang naman ang mga tinda nito. Mga biskwit, kape at kung ano-ano. Samantalang ang kanyang ama, construction worker lang, kaya maagang umaalis sa kanila. Nay, marami po akong kailangan sa school. May pera pa po ba kayo? Tanong ni Mariel sa kanyang ina pagkatapos nitong iabot ang baon. Natigilan naman ito. Nagpatuloy naman si Mariel sa pagsasabi. Tungkol po sa stage play, nabanggit ko na po sa inyo kasi yon. Medyo mahal pero ayoko po talagang palampasin. Ginawa po kasi nilang project. Baka po sana meron. Sa wakas, tumingala ang kanyang ina. Sinalubong siya ng tingin. Mariel, alam mong nahihirapan tayo ngayon. Marami rin tayong bayarin. Wala kaming extra na pera para sa mga ganyan. Humingi ka na lang ng special project tapos gawin mo na lang kapag nakaluwag-luwag na tayo. Kasi kung ngayon, wala na talaga akong maiibigay pa sa'yo. Ramdam ni Mariel ang disappointment na bumalot sa kanya. Hindi niya mapigilan. Siguradong hindi lang siya ang sasama sa panonood ng stage play. Halos lahat pa naman ng kanyang kaklase gustong sumama para hindi na mag-effort sa paggawa ng project. Naiintindihan ko po, nanay. Sabi na lang ni Mariel kahit labag sa kanyang kalooban. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Inabot nito ang wallet at inilabas ang isang gusot na perang papel. Inabot nito iyon sa kanya. Heto, ito lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Alam kong marami ka pang kailangan sa school. Pasensya ka na talaga, Mariel. Kapag medyo naging okay na, babawi kami sa inyong magkakapatid. Sabi pa ng kanyang ina. Tinitigan ni Mariel ang perang binigay nito. Kulang, pero makokontento siya. Kahit umiyak naman kasi siya ng isang buong taon, hindi pa rin naman dadagdagan ang perang binigay sa kanya. Kahinaan ni Mariel ang kanyang mga magulang. Kapag mahina ang mga ito, parang nanghihina rin siya. Batid niya rin namang napapagod na rin ang mga ito. Ginagawa naman ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanila. Salamat po ulit, nanay. Aalis na po ako, sabi ni Mariel at itinago ang pera. Gusto niyang magreklamo, sabihin ang kanyang disappointment pero hindi naman tama yon. Kapag nagreklamo si Mariel, parang ang sama niya namang anak. Paano siya magrereklamo kung since birth mahirap na sila? Bawat sentimo, mahalaga sa kanilang pamilya. Stress na nga pareho ang kanyang mga magulang,
kaya ayaw niya nang dumagdag pa. Naglakad na si Mariel palabas ng eskinita. Sa kanto pa siya sasakay kaya malayong lalakarin na naman ang kanyang tatahakin. Sumakay si Mariel sa masikip na jeep. Marami na namang nagmamadali. Napuno ang masikip na space ng mabahong amoy ng diesel at ugong ng ingay ng makina. Umaga pa lang, haggard na siya. Sumiksik si Mariel sa isang upuan. Nagpapasalamat siya sa isang maliit na espasyo na kanyang nakuha. Kahit pagsakay sa jeep, parang makikibaka pa siya sa buhay. Naloloka na siya. Habang nakaupo si Mariel, napansin niya si Basil na pumasok sa loob. Napangiti siya nang makita ito. Parang malalaglag ang panty niya nang wala sa oras. "Ate, umisod ka naman po ng kaunti. Kasama ko po siya. Magkatabi po kami," sabi agad ni Mariel sa katabi. Mabuti na lang, mabait ito. Hindi na siya nahirapan. Lagi naman silang nagsasabay ni Basil, kaya hindi na bago yon. "Good morning, Mariel," sabi ng binata at dumausdo sa upuan sa kanyang tabi. Mas lalo siyang napangiti. "Good morning din, Basil." Manliligaw niya ang binata. Nangingiti siya rito. Crush na naman ito bago pa siya nito ligawan, kaya nananabik siya tuwing pumapasok. May inspirasyon siya sa pag-aaral. Hindi naman puro sama ng loob ang kanyang motivation. Sumilip si Basil sa labas ng bintana saglit bago bumalik ang tingin sa kanya. "Mabutit na abutan kita. Kanina pa kita hinihintay dito sa paradahan eh. Nang pumasok na rin ako rito sa jeep. Kumain ka na ba ng almusal?" "Medyo lang," sabi ni Mariel at nagkibit balikat. "Hindi rin kasi masarap yung mga pagkain na nasa bahay. Kapos kami medyo ngayon eh, kaya nagtitipid kami." Kumunot ang noo ni Basil dahil sa pag-aalala. "Sana hindi mo pinapabayaan ang sarili mo, Mariel. Alam kong nagtitipid ka. Nakikita kita. May gusto ka ba mamaya? Hindi pa rin kasi ako nag-aalmusal. Sumabay ka na sa akin. Ililibre kita. Kainin na lang natin sa classroom mamaya, Mariel." Napangiti siya at na-touch sa pagiging thoughtful nito. "Hindi na kailangan pero salamat. Alam mo namang hindi ko matatanggihan yan." Umabante na ang jeep. Hinawakan ni Basil ang handrail para tuloy itong nakaakbay sa kanya. Pinagmasdan niya ang binata. Iniisip niya kung ano na ang nagawa nito para sa kanya. Bukod sa paghatid sundo ni Basil sa kanya at sa maliit na regalo, parang naging safety net ni Mariel ang binata sa kanyang mga problema. Kapag kasama niya ito, nakakatipid siya sa pera. Kahit isang beses, hindi siya nito hinayaang gumastos kapag magkasama sila. Parang ang oportunista naman ni Mariel dahil natutuwa siya sa nangyayari. Pero malaking tulong talaga sa kanyang may manliligaw siya katulad ni Basil. Mas nakakasurvive siya sa mga gastusin niya habang nag-aaral. "So, may plano ka ba para sa weekend?" tanong ni Basil sa kanya. Umiling si Mariel. "Wala naman, marami akong dapat pag-aralan. Malapit ng finals at kailangan kong siguraduhin handa ako. Mag-aral ka rin." Napangiti si Basil. "Study buddies tayo, gusto mo? Ako na palang magbabayad ng pamasahe mo." "Hindi mo kailangan gawin to, Basil. May pamasahe naman ako." Tunog na hihiya pa si Mariel, pero pinagpapasalamat niya rin. Hindi na naman siya mapapagastos. Umiling si Basil. "Maliit na bagay lang, Mariel. Malaki ang kahulugan sa akin na matulungan ka kahit sa maliit na paraan na to." Isang mainit na pakiramdam ang kumalat kay Mariel. Wala na talaga siyang masabi kay Basil. Kung pwede lang siyang magkaroon ng boyfriend, sasagutin niya agad ito. Pero nangako siya sa kanyang mga magulang na pag-aaral muna. Mabuti na lang, matyagang maghintay si Basil sa kanya. Sa lahat ng mga nanligaw kay Mariel, ang binata ang hindi nagmamadali. Naaaliw naman siya ng mga manliligaw sa kabila ng mga komplikasyon. Parang mas praktikal kung kasama niya si Basil. Blessings na agad para sa kanya, bawat maliit na tulong na kanyang natatanggap. Maya-maya ay bumaba na sila ng jeep. Sabay na silang naglakad papasok sa school. "Salamat, Basil," sabi ni Mariel habang nakatingin sa binata. "Malaki talagang naitutulong mo sa akin." "Wala lang yun," kibit balikat na sagot nito. "Ginagawa ko lang ang kaya ko, Mariel. Masaya naman akong matulungan ka. Siyempre, special ka rin naman sa akin." Ang tiyaga mong manligaw, nakangiti niyang sabi rito. Matamis naman itong napangiti. Mabuti na lamang may isang Basil sa buhay niya. Mas magaan kahit papaano ang lahat para sa kanya. Pagpasok sa room, kuminang agad ang mga mata ni Mariel sa kanyang nakita.
Pinagmamasdan niya mula sa sulok ng silid-aralan ang mga kahon na may lamang school supplies at mga PE uniforms na galing sa mayor. Inaabangan kasi talaga yun ni Mariel. Gusto niya ang klase ng papel sa notebook. Yun nga lang, may tatak lang talaga ng logo ng lugar nila, kaya tinatakpan o tinatanggal lang nilang magkakapatid. Maganda rin ang tela ng PE uniforms na nagagawa nilang pangbahay. Sumandal si Ana, isa sa mga kaklase niya at feeling anak ni Henry C. kung makaasta. Wow naman, kumikinang ang mga mata, libreng gamit ni Mayor. Ang pathetic mo naman, Mariel. Tinatambak yan dito kasi wala kumukuha. Pero alam naman namin ikaw lang ang kumukuha dyan. Nagtawanan ang ibang mga kaklase ni Mariel. Tumawa lang ang iba at ang ilan nakikisabay sa pangaasar ni Ana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngunit hindi yun dahil sa kahihiyan. Sa loob-loob ni Mariel, pilit niyang pinipigilan ang hindi inaasahang kagalakan. Maganda ang kanyang mood kaya hindi niya hahayaang masira ng mga ito. Hinarap niya si Ana. Kayo nga, cellphone ng cellphone, pahiga-higa sa bahay niyo. Hindi ba kayo nahiya? Kung makapang-asar, akala mo masama ang kumuha sa mga libreng gamit. For your information, sa kabandi naman ang bayan ng galing to. Mas okay nang ipamigay sa atin kaysa kurakutin ng politiko. Ikaw, magulang mo, taxpayer, tapos hindi mo ma-appreciate ang mga ganitong bagay? Sino mas nakakahiya sa atin ngayon? Tumawa sa kanyang likod si Basil. Kaya gusto kita eh. Inis na inis naman si Ana. Kung gusto nitong guluhin ang kanyang umaga, sisiguraduhin naman ni Mariel hanggang gabi masama ang mood ni Ana. Kinuha ni Basil ang gamit niya at inilagay sa kanyang upuan. Lumapit naman siya sa mga kahon. Napapansin niya ang panonood ng grupo ni Ana sa kanya pero wala siyang pakialam. Wala naman dapat ikahiya sa ginawa ni Mariel. Para sa mga ito, walang kwenta. Pero para sa kanya, blessings ang mga yon. Sa bahay, mayroon siyang 3 nakababatang kapatid. Bawat isa sa mga ito nangangailangan ng mga damit at gamit sa paaralan. Para sa mahirap na katulad niya, hindi na siya mapili sa mga bagay na kanyang natatanggap. Tingnan mo si Mariel. Boses ni Ana ang bumasag sa kanyang tuwa. Lumingon si Mariel para makita ang paghakbang nito papalapit sa kanya. Ano na namang problema mo? Tigilan mo ako, Ana. Nababanas ako sa'yo. Baka hindi kita matansya. Nanliit ang mga mata nito sa pangungutya. Nasasabik sa basura? Yuck! Tumahimik ang silid. Lumingon ang ibang mga kaklase niya para tingnan kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Napapikit siya sa inis. Gusto na naman talaga ni Ana na ito ang bida. Ayaw talagang magpatalo. Napahiya na rin kasi ito sa sinabi niya kanina. Sinaway na ni Basil si Ana. Ana, tigilan mo na nga si Mariel. Nananahimik na eh. Napairap si Mariel. Alam niya namang insecure si Ana sa kanya. Gusto rin kasi nito si Basil. Mas matalino rin siya kaysa dito. Kahit kompleto ang grades nito, mas maalam pa rin siya sa klase. Insecure ito sa kanya kasi may mga higit siyang nagagawa at mas maganda siya. Seryoso? Patuloy pa ni Ana. Laging mahilig sa libre, palibhasa, walang pera. Pinilit niyang tumingin dito. Kesa naman magnakaw ako, diba? Mas nakakahiya naman yon. Hindi ko kasi ipinagmamalaki ang pera na hindi naman sa akin at galing sa mga magulang ko. Tumawa si Ana. Ang sabihin mo, hindi lang afford ng parents mo. Mahirap ka pa yata sa daga eh. Mga gamit mo palaging luma. Siguro ginagayuma mo lang ang mga nanliligaw sa'yo kaya ka nagugustuhan. Parang bulkan na sumabog si Mariel sa galit. Kahit magsuot ako ng basahan, magugustuhan pa rin nila ako. Kasi maganda ako. Ikaw! Kumunot ang noon ni Ana. So, anong sinasabi mo? Napangit ako? Nagkibit balikan si Mariel at nagpatuloy sa pagkuha ng mga kailangan niya. Wala akong sinabi. Ikaw ang nag-conclude niyan. Kung yan ang tingin mo sa sarili mo, may magagawa ba ako? Ana, pwede ba? Tama na yan. Lagi mo na lang pinag-iinitan si Mariel. Hindi na napigilang saway ni Basil. Dinuro naman ni Ana si Mariel. Tinawag niya akong pangit. Ipagtatanggol mo kasi gusto mo siya. Napabuntong hininga si Basil. Pinagtatanggol ko kasi mali ka. Bumalik ka na sa upuan mo. Tama naman ang binata. Kahit saan tingnan, si Ana ang mali. Nananahimik lang si Mariel pero bigla na lamang guguluhin. Kailangan din kasing sawayin ni Basil dahil presidente sa classroom ang binata.
Napatingin si Mariel sa mga kaklase. Ang iba'y napapailing na lang sa nangyayari. Lagi na lang silang may iringan ni Ana. Hindi tumigil kasi pumapatol siya. Hindi niya kayang manahimik gayong wala naman siyang ginagawang masama. Hindi niya ikinakahiya na nangangailangan siya ng tulong sa kahit na anong aspeto ng kanyang buhay. Ako nang magdadala ng bag mo, sabi sa kanya ni Basil. Napangiti agad si Mariel. Binigay niya agad sa binata ang kanyang mga gamit. Maliit lang ang kanyang katawan, kaya kapag marami talagang dala, napapagod agad siya. May bagong cafe na kabubukas lang sa kabilang kalye. Magmerienda muna tayo bago umuwi. Paanyaya sa kanya ni Basil. Lumiwanag ang mukha ni Mariel. Noong nakaraang buwan niya pa nakikita iyon. Gusto niyang bumili pero nanghihinayang naman siya sa pera. Mabuti na lang talaga na isipan siyang yayain ni Basil. Pero may isa lang siyang problema. Nag-alinlangan siyang lumapit sa lalaki. Kailangan kong makauwi ka agad. May exam kasi bukas ang kapatid ko. Nangako pa naman ako kanina na tutulungan ko siyang mag-review. Medyo bopols kasi yun eh. Tumango naman agad ang binata. Sige, mabilis lang tayo. Pumasok na nga sila sa loob ng cafe. Medyo maaga pa naman kaya ginamit nila ang oras para mag-review. Yun lang talaga ang gusto niya kay Basil. Tuwing magkasama sila, makabuluhang bagay lang ang kanilang mga ginagawa. Kaya alam ni Mariel sa kanyang sarili na hindi ito makakasama sa kanya. Ihahatid na kita, Mariel, sabi sa kanya ni Basil pagkalabas nila ng coffee shop. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ang bahay ninyo. Nagkakasabay naman tayo sa jeep. Gusto kong alam ko ang bahay mo. Para kapag namimiss kita, kapag walang pasok, pwede kitang mabisita. Umawang ang bibig ni Mariel. Ano kasi, hindi pwede. Napakagatlabi si Mariel. Pilit niyang hinahanap ang tamang salita. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw niya rin namang makita ni Basil ang kanilang tahanan. Hindi niya kayang sabihin na sa bangketa lamang sila nakatira. Alam mo namang di ba? Hindi pa ako pinapayagan ng mga magulang kong magpaligaw. Dahilan na lamang ni Mariel sa binata. Bahagyang napawi ang ngiti ni Basil. Gusto kong sabihin sa mga magulang mong nanliligaw ako. Malinis naman ang intention ko sa'yo. Pero hindi rin naman kita pipilitin kung ayaw mo. Ayaw ko lang din kasi na may tinatago ko sa kanila. Pinagbabawalan si Mariel pero hindi naman mahigpit sobra ang kanyang mga magulang. Kaya hindi rin siya masyadong nag-aalala kung malalaman ng mga ito ang tungkol kay Basil. Yun nga lang, hindi niya kayang papuntahin ang binata sa tinutuluyan nila ni wala nga silang sariling banyo. Namulang pisngi ni Mariel. Na-appreciate ko talaga ang gusto mong mangyari pero sa tingin ko, wag muna. Saka na lang ha? Mas lalong naging mapilit ang tingin ni Basil. Bakit hindi ngayon? Kinakabahan ako pero haharapin ko sila. Ayokong nanliligaw ako nang walang pahintulot ng mga magulang mo. Ginagalang ko ang mga magulang mo kung paano rin kita ginagalang bilang babaeng gusto ko. Nakaramdam ng pagkadismaya si Mariel. Darating din tayo dyan. Saka bago mo pa lang naman akong nililigawan, sasuko ka rin. Biglang sumama ang timpla ng mukha ni Basil. Hindi ako naliligaw para sumuko lang. Ano bang sabi ko sa'yo? Maghihintay ako. Kahit ilang taon pa yan, Mariel. Nais niyang sabihin sa binata ang totoo para ipaliwanag kung bakit hindi niya mapahintulutan ang gusto nito. Pero hindi niya talaga kayang sabihin. Baka mag-iba ang tingin nito sa kanya. Alam nitong mahirap siya pero hindi naman ganoong kababang level. Kung nasa grupo sila ng mahihirap, kasama na yata ang pamilya nila sa laylayan. Tumingin sa kanya si Basil ng matagal. Hinahanap nito ang kanyang mga mata. Nararamdaman niyang gusto pa nitong pilitin siya, ngunit piniling huwag nang igiit pa. Nadurog ang puso ni Mariel. Pasensya ka na talaga ha? Mariel, nag-aalok ako dahil gusto ko. Pinahahalagahan kita at kung nahihirapan ka, gusto kong tumulong. May tipid ng ngiting saad ni Basil. Napalunok ng mariin si Mariel. Gusto niyang sabihin kay Basil ang lahat. Ngunit ang takot na makita nito ang kanilang tirahan, yun ang isang damdaming ayaw niyang lumaki pa. Hindi naman sa nangangailangan ako ng tulong. Komplikado lang kasi at nakakahiya sa oras at pagod mo, sabi na lang ni Mariel. Inabot ni Basil ang kanyang kamay. Mariel, hindi mo kailangang mahiya.
Kung ano man yan, nandito ako para sa'yo. Pero kung ayaw mo talagang ihatid kita, okay lang. Saka na lang siguro kapag handa ka na. Basta sasakayan, sabay tayo ha. Tumango agad si Mariel. Salamat. Tumango na rin si Basil, bagamat nananatili ang isang bakas ng pagkabigo. Sige, pero ipangako mo sa akin na hahayaan mo ang sarili mong gawin ng mga bagay na sa tingin ko'y makakabuti sa'yo. Nanliligaw ako, kaya gusto ko talagang makilala ka ng husto. Isang maliit at nagpapasalamat ng ngiti ang ibinigay ni Mariel. Babawi talaga ako next time sa'yo. Promise. Habang papalayo si Basil, pinagmamasdan siya ni Mariel. Sobrang bait ng lalaking nanliligaw sa kanya. Pero nahihiya talaga siya. Hindi niya kinakahiya ang tirahan, pero nahihiya siya sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Huminga siya ng malalim at tinungo ang daan patungo sa kanilang tahanan. Oh, bakit malungkot ka? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Nilapag niya ang mga kinuhang libreng gamit sa school. Wala po, pagod lang. Maya-maya, dumating na rin ang isa niyang kapatid. Hoy, Ate Mariel, sino yung kasama mo? Lalaki yun ah, manliligaw mo? Napatingin agad sa kanya ang kanyang ina. May manliligaw ka? Bumuntong hininga si Mariel. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko naman po sasagutin. Saka pareho po kaming priority ang pag-aaral. Mabait po yun. Isa pa, hindi ko rin mahindian. Ang laki po nang naitutulong sa akin kapag mga bayarin sa school. Kaya nga nag-aaral ng mabuti si Mariel. Kapag nagkaroon na siya ng trabaho, makakabawi na siya sa lahat ng tulong sa kanya ni Basil. Huwag lang muna talaga itong magsawa sa kanya. Tumaas ang isang kilay ng kanyang ina. Bakit hindi mo dalhin dito nang makilatis namin ng tatay mo, Mariel? Umiling siya kaagad. Saka na po kapag may sarili na po tayong bahay at hindi na sa bangketa nakatira. Hindi na muling sumagot ang kanyang ina. Bumalik ito sa ginagawa pero alam niyang natamaan ito sa kanyang sinabi. Ramdam niya yon, kaya nga nag-iingat siya sa kanyang mga sinasabi. Mahirap ng buhay at ayaw niyang pasakitan ng damdamin ng kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, wala namang pinagbago ang kanilang buhay. Mahirap pa rin si Mariel. Hindi pa rin stable ang kanilang pamumuhay. Pero may kakaiba sa araw na yon. Napakamot si Mariel sa kanyang ulo. Hindi niya makita ang kanyang medyas. Late na siya. Baka sa ibang lugar na naman na ilagay ang kanyang medyas nang kunin sa sampayan. Mariel, anong oras na? May tuwalya ka pa sa ulo. Mahuhuli ka na sa school. Sabi ng kanyang ina. Tumayo siya at nagpunas ng pawis. Stress na nga po ako hindi ko po mahanap yung medyas ko. Tumigil sa pagluluto ang ina ni Mariel. Bumili ka na lang. Saka mo na yan makikita kapag hindi mo na hinahanap. May ibinigay sa kanyang pera ang kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sobra-sobra pa yon sa kanyang tipikal na baon sa araw-araw. Tumingala si Mariel para tingnan ang kanyang ina. Ano po ito? Bakit ang laki po nang ibinigay niyo sa akin? Para sa'yo talaga yan, sabi ng kanyang ina. Gusto kong bigyan ka ng extra ngayon kasi alam ko marami kang babayaran. Kinuha ni Mariel ang pera na may halong pag-aalinlangan. Alam niyang nahihirapan ang kanyang mga magulang sa pera. Palagi naman, kaya hindi niya maintindihan kung bakit magbibigay ng labis ang mga ito sa kanya ngayon. Nanay, saan po ito nanggaling? Tanong niya. May bahid ng pag-aalalang boses. Akala ko po, kapos tayo sa pera. Ibabalik ko po yung iba. Baka po hindi sapat ang pera ng mga kapatid ko. Nanatili ang ngiti ng kanyang ina. Ayos lang Mariel. Nagawa kong maglaan talaga ng para sa'yo. Mayroon din ang mga kapatid mo. Sinobrahan ko ang sayo kasi nga ang dami mong bayarin. At alam kong may babayaran ka pang project sa school. Alam ko namang nag-aaral ka ng mabuti anak. Nag-alinlangan pa rin si Mariel. Pero nanay, nahihirapan po tayo. Sigurado ka bang ayos lang po na ibigay niyo sa akin to? Umupo ang kanyang ina. Umupo ka nga dito sa tabi ko sandali. Umupo naman si Mariel. Sinunod naman ni Mariel ang sinabi nito. Nakakatuwa ang kalmadong pag-uugali ng kanyang ina ng mga oras na yon. Pero parang may mali. Masyadong masaya ang kanyang nanay. Alam kong mahirap ang mga bagay sa atin Mariel. Malumanay na simula ng kanyang ina. Pero minsan may mga hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng kaunting swerte ka makailan ng tatay ninyo.
Kaya nga, hayaan mo na yung binigay ko sa inyo. Hinanap ng mga mata ni Mariel ang mukha ng kanyang ina. Saan po ito nanggaling? Ano pong ginawa ni tatay? Lumawak ang ngiti ng kanyang ina. Kaunting trabaho lang ang ginawa niya. Huwag ka nang magtanong pa. Wala kang dapat ipag-alala. Pero hindi lubos na kumbinsido si Mariel. Yun din kasi ang unang beses na napabaunan siya ng ganoon kalaking pera. Gusto niyang maging masaya pero nababalisa pa rin siya. At hindi niya maintindihan kung bakit yon ang kanyang nararamdaman. Bago niya pa maipahayag ang kanyang mga alalahanin, nagbago ang tono ng kanyang ina. Naging mas maliwanag at masigasig pa nga ito. At sa susunod na linggo, magbabakasyon tayo ha? Nagplano kami ng tatay ninyo ng outing sa isang resort. Para makapagpahinga at makapagsaya na rin tayong pamilya. Pwede mo ring isama si Basil para makilala na namin ang tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Ano po? Nanay, sige po. Sasabihin ko sa kanya. Huwag niyo naman pong gigisahin ha. Mabait po yun. Tumawa ang kanyang ina. Hindi naman. Tatakutin lang yun ng tatay mo. Napailing na lang siya. Lumiwanag ang mukha ni Mariel sa pagbanggit sa resort. Ilang taon ang nakalipas mula nang magkaroon sila ng pagkakataong pumunta sa lugar na ganoon. Masaya pa naman silang magkakapatid kapag nagsuswimming. Walang aahon hanggat hindi nanginginig sa lamig. Nanlambot ang mga mata ng kanyang ina. Excited na ngang mga kapatid mo minsan lang naman to, kaya susulitin na natin. Kahit nananabik din siya, hindi mapigilan ni Mariel ang pagdududa. Ang hindi inaasahang pera, ang biglaang family outing at ang mga umiiwas na paliwanag ng kanyang ina, labis na nakapagtataka para sa kanya. Basil, panimula ni Mariel. Sinusubukang panatilihing kaswalang boses sa kabila ng excitement na bumubulusok sa kanyang dibdib. Tumingala si Basil mula sa binabasang libro. Oh, Mariel, bakit? May kailangan ka? Gutom ka na? Gusto mo nang makakain? Mahinang natawa si Mariel. Hindi yon. May sasabihin lang ako sa yung importante. Inimbitahan ka ng aking mga magulang na sumama sa amin sa family outing sa susunod na linggo. Pwede ka ba? Tingin mo, papayagan ka ng mga magulang mo? Nanlaki ang mga mata ni Basil at itinabi ang libro. Talaga? Gusto nila akong sumama? Oo naman, papayagan ako ng mga yon. Hindi naman sila masyadong mahigpit sa akin. Talagang iniimbitahan nila ako? Tumango si Mariel. Lumawak ang ngiti niya. Oo, si nanay na nga mismo ang nagsabi. Gusto raw nilang makilalang manliligaw ko Yun lang yung pagkakataon kaya kung pwede, sumama ka sa amin. Magkahalong kaginhawahan at kaba ang bumalot sa mukha ni Basil. Nabigla ako kasi lagi kang tumatanggi. Gusto ko kasing makilala sila para maramdaman ko naman na seryoso ang panliligaw ko sa'yo. Matagal ko nang gustong makilala ang mga magulang mo para personal na magpaalam sa kanila. Napakahalaga nito sa akin. Dahan-dahan ngumiti si Mariel. Natutuwa akong masaya ka tungkol dito. Talagang inaabangan din nila ito. Mabuti nga, hindi sila naghihigpit sa akin. Okay din naman sa akin na makilala kanila. Para naman mas magtiwala pa sila sa atin. Bahagyang napawi ang ngiti ni Basil. Mahalaga sa akin na gumawa ng magandang impresyon sa kanila. Gusto kong makita nila ang tunay na intensyon ko sa'yo. Kahit bata pa tayo. Inabot ni Mariel ang kamay nito. Makikita nila yun, Basil. Mukha lang silang nakakatakot pero sila ang mga nakikita ko na pinakamaunawain sa lahat. Gusto nila kung anong pinakamabuti para sa aming magkakapatid. Kahit marami silang pagkukulang ni minsan hindi namin naramdaman na sinusukuan nila kami sa buhay. Ganoon magpahalaga si Mariel sa kanyang mga magulang. Nakikita niya rin naman kasi na naghihirap ang mga ito para sa kanilang magkakapatid. Naiinis siya sa kahirapan nila pero hindi naman sa kanyang mga magulang na nagsisikap naman kahit papaano. Habang patuloy silang nag-uusap, nagsimulang nawala ang nervyos ni Basil. Tumunog na ang bell, hudyat na tapos ng break nila. Napatingin siya sa binata. Tiwala naman siya na magiging positibo at makabuluhang karanasan yon para sa kanilang dalawa. Ate Mariel, hindi mo naman kailangan maglihim dyan sa manliligaw mo Bakit ka ba mahihiyan Totoo naman talaga na sa bangketa tayo nakatira ate. Napailing na lamang si Mariel habang nagre-review. Napag-usapan na kasi nila ni Janice ang tungkol sa bagay na yon. Palagi kasi nitong naaabutan na hanggang kanto lang siya hinahatid ng kanyang manliligaw na si Basil. Napabuntong hininga si Mariel.
Kung malaman niya na dito tayo nakatira sa bangketa, baka mawalan siya ng gana sa akin. Napalingon sa kanyang kapatid habang nagluluto. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo at sa kanya, ate. Parang ewan to. Kailan niya malalaman kapag kayo na? Alam mo, mas malalaman mo ang totoong ugali ng maliligaw sa'yo kung totoo ka rin sa kanya. Kaya, amin-amin din pag may time, Ate Mariel. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Natatakot ako na baka tigilan niyang panliligaw kapag nalaman niyang tunay na kalagayan natin. Nakita ko nga ang bahay ng mga yon. Medyo luma pero maganda at may mga lumang chandelier. May garden pa. May mga antik pa sa loob ng bahay. At may mga kapatid na nasa abroad na. Baka isipin niya na hindi ako sapat para sa kanya. Nahihiya ako. Parang himalang niligawan niya nga ako eh. Paano pa kung dugyot ako, di mas lalong hindi ako naligawan. 19 anyos na si Mariel kaya siguro hindi na masyadong mahigpit ang kanyang mga magulang. 19 anyos na naman si Mariel kaya siguro hindi na masyadong mahigpit ang kanyang mga magulang kapag usaping ligawan. Hinahayaan na lamang siya. Isa pa, mas malaki ang disiplina niya kesa landi sa katawan. Alam yun ng kanyang ina, mas malaking tulong pa dahil hindi naman ganong klase ng lalaki si Basil. Alam nito ang importansya ng paghihintay at tamang panahon. Kaya nakakasundo niya ito palagi. At sa lahat ng kanyang manliligaw, ito talaga ang seryoso at tumagal. Napairap naman si Janice. Hindi mo ba naisip na kung talagang gusto ka ni Kuya Basil, hindi niya iisipin kahit mahirap pa tayo sa daga? Ikaw na rin ang nagsabi, siyang pinakamabait sa lahat ng nanliligaw sa'yo. Kaya may posibilidad na baka maintindihan niya yon. Tumahimik sandali si Mariel. Nagmumuni-muni sa mga salitang binitiwan ng kanyang kapatid. Sandali siyang natigilan sa pagre-review. Tila tumatagos ang bawat salita ni Janice sa kanyang puso. May punto rin naman ng kanyang kapatid. Parang unfair naman kay Basil kung hindi siya magiging totoo rito. Kaya sa sunod nilang sabay na pag-uwi, pinili na lang ni Mariel na magpakatotoo. Kung anong maging reaksyon ni Basil, tatanggapin niya na lamang. Pagdating nila sa paborito nilang kanto, tumigil si Mariel at tinitigan si Basil. Nagtaka naman ito sa kanyang kinikilos. Maya-maya ay marahan itong tumawa. Bakit ka tumigil? Sinasagot mo na ba ako? Bawal pa raw sabi ng tatay mo. Saka na raw kapag 20 ka na. 1 taon pa, Mariel. Nakangiting sabi ng binata. Napanguso si Mariel. Yun nga ang pinag-uusapan ng mga ito pero hindi naman yon ang kanyang gustong sabihin. Huminga si Mariel ng malalim. Hindi yon. May gusto lang akong aminin sa'yo. Nag-umpisa ng umalpas ang pag-aalala sa dibdib ni Mariel. Tiningnan niyang mabuti si Basil. Sana'y matanggap nito kung gaano sila kahirap sa buhay. Hindi lang kami mahirap. Nakatira kami sa bangketa. Wala kaming sariling bahay, Basil. Pag-amin ni Mariel sa binata. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Basil. Akala niya na turn off na ito sa kanya. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang niyakap ng binata. Medyo naluha tuloy siya. Akala ko, huhusgahan mo ko na magdidiri ka sa akin at ititigil ng panliligaw mo. Mariel, matagal ko nang alam. Hinihintay ko lang na mag-open ka sa akin. Hinahatid kita sa kanto pero nag-aalala ako kaya sinusundan kita. Matagal ko nang alam na nakatira lang kayo sa bangketa. Puno ng banayad na sabi nito sa kanya. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Nakakataba ng puso ang pagtanggap nito sa kanya. Hindi niya man lang ito nakitaan ang panghuhusga sa mga mata. Pinunasan nito ang mga luha ni Mariel. Hindi ko sinabi sa'yo na alam ko dahil ayokong magmukha akong nangingialam. Ang mga luha ni Mariel ay bumuhos ng mas malakas, ngunit ang mga yon ay luha ng pasasalamat at saya. Basil, hindi ko akalaing magiging ganito ang reaksyon mo. Salamat. Nawala ang pangamba ni Mariel. Napalitan niyo ng tiwala at pag-asa. Si Basil talaga ang klase ng tao na kailanman hindi siya huhusgahan kahit sino pa siya. Masaya ang mood ni Mariel pag-uwi. Gusto niyang namnamin ang pakiramdam ng pag-uusap nila ni Basil kanina. Pero naglaho ang lahat ng yon nang marinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Nalaman na nila? Paano na ngayon yan? May bahid ng takot na tanong ng kanyang ina. Halatang problemado ang kanyang ama. Oo, gumuho yung bahay. Kaya yung budget na binigay sa foreman ang tinitingnan. Pinaghati-hatian namin ang mga naipuslit.
Siguradong sasabit kami rito. Sana mapakiusapan pa. Natigilan si Mariel sa kanyang narinig. Kaya pala may pera sila nung mga nakaraang linggo nang lamang ang kanyang ama. Kumuha ng hindi naman dapat sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung anong dapat isipin. Ang daming gumugulo sa kanyang isipan. Ayaw niyang husgahan ang kanyang mga magulang, pero lahat naman ng perang yon napunta sa kanilang magkakapatid. Para mapasaya sila kahit sa sandaling panahon, napasubsob na lamang si Mariel sa kanyang mga tuhod. Tinatanong niya sa may kapal kung bakit sa lahat ng tao sila ang kailangang dumanas ng ganoong kahirapan. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Kinabukasan, nagising na lang siya sa malakas na ugong. May sumisigaw din sa labas. Bumangon agad si Mariel sa kanyang higaan. Maging mga kapatid niya, nagising din ng hindi inaasahan. Ginising niya ang kanyang mga magulang. "Nay, gising po! May mga tao sa labas! Mukhang may nangyayari!" Bakas din ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Mabilis silang pumunta sa labas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Hoy! Ano ginagawa nyo? Sigaw ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Ang kanilang pansamantalang tahanan nayari sa trapalatyero. Sinisira ng mga tao. Pinupukpok ng mga ito ang kanilang tahanan, parang walang pakialam sa mga tao sa paligid. Ni hindi man lang naisip na maliit nilang mundo ang ginigiba. "Anong karapatan yung sirain to? Hindi niyo pwedeng sirain to. Wala kaming matutuluyan." Halos nagmamakaawa ng sabi ng kanyang ina. Isang lalaki na tila may otoridad ang lumapit sa kanila. Pasensya na pero kailangan namin i-clear ang lugar na to para sa isang proyekto. Noong nakaraang buwan pa namin kayo pinapaalis pero hindi kayo umalis. Wala kaming oras para sa mga ganitong usapan. Kailangan niyong umalis. Ang mga salita ng lalaki ay parang nagiging suntok sa tiyan ni Mariel. Naluluha na siya habang pinagmamasdang unti-unting nasisira ang kanilang tahanan. Ang kanilang mga gamit ay nagkalat sa kalsada at ang kanilang maliit na silungan unti-unti nang nawawala. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. "Manuel, anong gagawin natin?" Umiiyak na tanong ng kanyang ina sa kanyang tatay. Tumutulo ang luha na kinuha nila ang kanilang mga gamit. Wala rin naman silang magagawa kung pinalaya sila roon. Wala silang karapatang magtayo ng kung ano-ano sa bangketang iyon. "Manuel, anong gagawin natin ngayon? Saan tayo pupunta?" Tanong ng kanyang ina habang nililikom ang kanilang mga gamit. Kaya natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili sa sementeryo. Wala silang tulog na buong pamilya. Lahat sila ay nag-aalala sa kanilang sitwasyon. Pasensya na mga anak. Dito muna tayo. Wala tayong ibang mapupuntahan. Wika ng kanyang amang si Manuel. Hinaplos ni Mariel ang kanyang mga tuhod. Parang noong mga nakaraang buwan lang, masaya pa sila. Mula nang mapalaya sila mula sa kanilang tinitirhan sa bangketa, wala silang ibang nagawa kundi ang maglakad at makahanap ng pansamantalang silungan sa sementeryo. "Dito na po ba tayo titira?" Tanong ni Mariel. "Wala na kasi tayong ibang mapupuntahan, anak. Alam mo namang hirap tayo ngayon. Nag-aalok si Badong pero hindi namin tinanggap ng tatay ninyo. Kasi alam naman namin ang intensyon ng manyak na yon." Sagot ng kanyang ina. Nalulungkot si Mariel pero magkakasama pa rin naman sila. Wala namang nasaktan sa miyembro ng kanilang pamilya. Kahit papaano, nagpapasalamat pa rin siya. Yun nga lang, bagong hamon na naman iyon para sa kanila. "Mariel, ano nangyari? Napag-alaman kong wala na kayo sa bangketa. Ibig kong sabihin, ano na kalagayan mo ng pamilya ninyo ngayon?" Tanong sa kanya ni Basil pagpasok niya sa paaralan. Huminga ng malalim si Mariel. "Basil, pasensya na kung hindi ko nasabi agad. Napilitan kaming umalis sa bangketa. Pinalayas kami. Wala kaming mapuntahan kaya't napilitang maghanap ng matutuluyan. Nasa sementeryo kami ngayon." Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Basil. "Wala kayong ibang lugar na mapupuntahan? May mga ehensya, mga tulong na pwede niyong lapitan. Hindi ba kayo nagtangkang humingi ng tulong sa kanila?" Napailing si Mariel. Kung madaling makatanggap ng tulong sa kanila, hindi na sana kami nakatira sa bangketa. Sinubukan na namin dati pero hindi naman pinapansin ng mga magulang ko. Bukod pa roon, wala kaming sapat na dokumento na kinakailangan para makuha ang mga serbisyo.
Maraming requirements na kailangan nila. Doon pa lang, nauubos na ang pera ni nanay at tatay. Tinignan siya ng mabuti ni Basil. Mariel, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gusto mong magsabi ako sa mga tita ko? Baka naman may magpahiram sa inyo. Naawa ko sa kalagayan ninyo. Saka paano mga kapatid mo? Maliliit pa ang mga yon. Umiling si Mariel. Sanay naman kaming ganito. Hindi naman ito ang unang beses na pinalayas kami. Wala kaming sariling lugar na pwede naming matawag na sa amin. Saka kung mapapahiram kami ng mga tita mo, wala rin naman kaming maibabayad sa kanila. Kung uupa kami, hindi rin naman namin matutuloy dahil kulang naman ang kinikita ng mga magulang ko. Sana wag mo na lang sabihin sa iba na nakatira kami sa sementeryo. Tumango si Basil. Oo naman, hindi ko naman sinasabi sa ibang tao ang mga sinasabi mo sa akin. Niyakap siya ni Basil, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Mabigat ang kanyang pakiramdam simula nang tumira sila sa sementeryo. Mas lalong hindi ligtas para sa kanila, pero wala naman silang ibang pagpipilian. Gayunpaman, mas lalong nagkakaroon ng drive si Mariel na magsumikap sa buhay. Ayaw niyang pakalat-kalat sila sa kung saan-saan. Kapag nagtatrabaho na siya, lupa at bahay ang una niyang pag-iipunan. Pero kahit ilang beses niyang itago ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay, talagang may mga taong makikialam pa rin. May program ng araw na yon kaya abala lahat ng kanilang mga kaklase. Sila ni Basil ang nag-aasikaso nang bigla na lang mang-agaw ng eksena si Ana. Guys, makinig! May sasabihin ako sa inyo! Natatawang sabi ni Ana at pumunta pa sa gitna. Napairap si Mariel. Pwede ba Ana, busy na lahat, huwag ka nang manggulo. Hindi, dapat alam nila. Guys, alam nyo ba? Dating nakatira sa bangketa ang pamilya ni Mariel. At ngayon, pinalayas na sila. Hulaan nyo kung saan sila nakatira ngayon. Kaya pala amoy bangkay dito. May kaklase pala tayong nakatira sa sementeryo. Sigaw ni Ana. Ang tinig ay puno ng pangaalipusta at pangungutya. Natigilan si Mariel sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang malalaman ni Ana yon. Higit sa lahat, talagang inanunsyo pa nito sa kanilang mga kaklase. Ang ilan sa mga estudyante ay nagsimulang mag-usap-usap, habang ang iba naman ay tila naguguluhan sa nangyayari. Hindi siya madaling magpadala sa mga pangaalipusta, pero sa daming nangyayari sa buhay nila, napapagod na lang din talaga siya. Itinaas ni Ana ang kamay. Wait, meron pa. Sinabi lang din sa akin ng tito ko. Alam nyo ba, tong tatay ni Mariel, binulsa yung budget para sa pagpapagawa ng bahay ng kaibigan ng tito ko. Kaya gumuho yung bahay. Dukha na nga, masamang tao pa. Hindi na nga mga taxpayer, mga salot pa sa lipunan, no? Kumuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya na talaga napigilan. Hinilan niya ng buhok ni Ana. Napatili naman ito. Galit na si Mariel. Tanggap niya kung anong sasabihin nito tungkol sa kanya. Pero kapag dinamay nito kahit isang miyembro sa kanyang pamilya, talagang hindi niya na mapipigilan ang kanyang sarili. Pumigil na ang mga kaklase nila. Binuhat naman siya ni Basil at nilayo. Binubulungan siya ng tama na. Mabilis ang paghinga ni Mariel. Sumusobra na talaga si Ana. Ano bang nangyayari dito? Galit na sigaw ni Basil. Nakuha pa talagang umiyak ni Ana. Ito na nga ang nagsimula. Hala, huwag kang magalit Basil. Ipinapakita ko lang naman ang katotohanan. Bakit ayaw mo bang malaman ang lahat ng tunay na kalagayan ng babaeng gusto mo? Ha? Dahil sa gulo, napatawag pa ang kanilang mga magulang. Halata ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ama't ina. Pero nang malaman ng mga ito ang dahilan ng away, halos hindi na makaimik ang mga ito. Kumusta? Anong desisyon? Tanong ni Basil pagkalabas nila ng principal's office. Suspended daw kami pareho. 3 araw. Uuwi na kami. Marahang tumango si Basil. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha. Tumango na lang si Mariel. Pagka-uwi nila, tahimik lang siya pero pinagsasabihan siya ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pakikipag-away. Napailing ang kanyang ama. Hindi ka dapat nakikipag-away ng ganun. Akala ko ba gusto mong makapagtapos sa pag-aaral? Dapat hindi ka pumapatol sa mga sinasabi ng Ana na yon. Tumingin si Mariel sa kanyang ama. Pasensya na pero hindi ko po talaga matiis. Sumusobra na po kasi siya. Inaalipos na po nila tayo dahil kung saan tayo nakatira. Sinabi nila na ang pamilya natin ay marumi at nakakadiri. Nasasaktan din naman po ako. Hindi naman po ako bato. Bakas pa rin ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ama.
Dapat, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Anong mahirap gawin doon? Kung nanguhusga ang mga yon, hayaan mong mapagod. Nangilid ang kanyang mga luha. Hindi naman po madaling baliwalain yung tatay. Hindi ko po mapigilang mag-isip sa mga sinasabi nila. Kasi, totoo naman pong tumira tayo sa bangketa. Totoong sa sementeryo po tayo nakatira. Napapagod na po akong makarinig ng mga pang-aalipusta. Opo, mahirap tayo. Opo, hindi tayo mayaman. Pero hindi ibig sabihin na pwede nilang alipustahin tayo ng ganito. Na tinawag kayong masamang tao. Masakit kasi. Alam ko pong totoo na tama sila. At bilang anak ninyo, ang hirap-hirap pong aminin. Umiwas ng tingin ang kanyang ama. Tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ni Manuel. Hindi na ito makatingin ng diretso sa kanya. Tumulo na rin ang luha sa mga mata ng kanyang ina kahit naghuhugas ito ng mga plato. Hindi ito nagsasalita pero nanginginig ang mga labi. Baka sa mukha nitong nasasaktan sa kanyang mga sinasabi. Tuluyan ang sumabog ang emosyon ni Mariel. Pagod na ako, tatay. Napapagod na po ako sa buhay na to. Napapagod na po ako magtiis sa hirap. Napapagod na po akong laging pagtawanan dahil sa kung saan tayo nakatira. Hindi ko na po kaya. Iniintindi ko naman po ang sitwasyon natin eh. Pero hindi ko na po kayang magsinungaling na okay ako. Ang hirap-hirap lang intindihin kung bakit buo tayo pero hindi naman maayos ang buhay natin. Bakit hindi po tayo katulad ng ibang pamilya na may maayos na tirahan at maayos na buhay? Tuluyan na siyang napahikbi. Ayaw niyang magsalita ng ganon sa kanyang mga magulang dahil kung mahirap para sa kanya, alam niyang mas mahirap para sa mga ito. Pero sa kabila ng kanyang pagsabog, ng kanyang pagkwestiyon sa pagkukulang ng mga ito, niyakap pa rin si Mariel ng kanyang mga magulang. Umiiyak din ang mga ito katulad niya. Bumubulong ng paghingi ng tawad para sa buhay na ibinigay sa kanilang magkakapatid. Pasensya na anak, pasensya na kung hanggang dito na lang kami ng tatay ninyo. Wala kaming maidulot na maganda para sa inyo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. At katulad ng palagi niyang ginagawa ay pipilitin niyang unawain dahil pamilya niya pa rin naman ang mga ito. Kahit marami siyang hinanakit, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagmamahal para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Simula ng araw na yon, mas marami ang nagbago sa kanyang pananaw. Sa kabila ng lungkot at bigat na nararamdaman, pagkatapos ng mga masasakit na salita at mga luha, parang nagkaroon ng panibagong lakas si Mariel. Nagpatuloy siya sa pag-aaral. Kahit pakiramdam niya para siyang lumulusot sa butas ng karayong bawat araw, nagpapatuloy pa rin siya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi sila pwedeng manatiling gano'n na lamang. Kailangang may mapuntahan lahat ng kanyang ginagawa. Ano ka ba? Promise, wag mo nang alalahanin. Hindi ko naman masyadong kailangan. Sabi sa kanya ni Basil nang humiram siya ng pera para sa mga kailangan nila. Kailangan niya kasi ng pera pang bayad sa bed space. Naubusan na siya ng pera dahil sa pag-aasikaso sa thesis. Mabuti na lang nasa tabi niya si Basil na boyfriend niya na para umalalay sa kanya. Inakbayan siya ni Basil. Boyfriend mo ako, wala sa akin yan. Hindi naman ako naniningil. Huminga si Mariel ng malalim. Kapag nagkatrabaho ako ng maayos, promise, babawi talaga ako sa'yo. Mahinang tumawa si Basil. Seryoso, wala nga lang yan. Tumutulong ako kasi alam kong gipit ka't kailangan mo. Ayoko ngang iniisip mo na utang yan na kailangan mong bayaran. Humilig si Mariel sa dibdib ni Basil. Salamat talaga. Ang swerte ko sa'yo. Hindi maitatanggi ni Mariel na malaki talaga ang tulong sa kanya ni Basil. Lalo na nang pumasok siya sa kolehiyo. Palagi itong nakasuporta sa kanya sa kahit na anumang aspeto. Sa wakas, nakatapos na si Mariel. Nakapasa sa board exam at naging CPA. Maraming nag-offer sa kanya ng trabaho dahil nasa top 10 siya sa board exam. Hindi niya inaasahan pero yon ang ipinagkaloob ng may kapal sa kanya. Ha? Sure ka? Ikaw ang magbabayad? Nagtatakang tanong ni Basil nang minsan silang mag-date sa labas. Tumango naman si Mariel. Oo nga, during college days, ikaw na lang palagi ang nagbabayad kapag lalabas tayo. Ngayon, hayaan mo naman ako. Please? Napailing si Basil pero napangiti na rin. Hindi na ito nakipagtalo dahil alam nitong magpupumilit siya. Yun ang gusto nila sa kanilang relasyon.
Hinayaan nilang maging lakas ang bawat isa kapag pareho silang mahina. Alam din nilang importansya ng bigayan sa isa't isa. Simulan nang magtrabaho siya, nangupahan na sila ng bahay. Matatanda na rin kasi ang kanyang mga magulang, kaya ayaw niyang magtiis na lang sila sa sementeryo. Sa mga lumipas na taon, nakaipon siya ng malaki. Nagparaya muna ang kanyang mga kapatid. Hindi muna nag-aral ang mga ito para makatulong sa kanyang pag-iipon. Hanggang sa wakas, nakabili na sila ng sariling bahay at lupa. Nay, Tay, nandito na po tayo. Anunsyo ni Mariel at binuksan ang pinto ng bahay. Mariel, anong nangyayari? Tanong ng kanyang ina at ayaw pang pumasok sa kanilang bagong bahay. Lumapit si Mariel at inalalayan ng mga ito. Surprise po namin sa inyo. May sarili na po tayong bahay at lupa. Parehong naiyak ang kanyang mga magulang. Napangiti sila kahit naluluha na rin. Masaya siyang makitang masaya ang kanilang mga magulang. Parang hinahaplos ang kanyang puso. Alam niya ang sakripisyo ng mga ito. Kahit dignidad, lulunukin para lang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kaya siya naman ang babawi sa ganoong paraan. Ito ba talaga? Tanong ng kanyang ama. Ito na ba talagang bago nating tahanan? Hindi na ba tayo mapapalayas dito? Mas lalong tumulo ang mga luha ni Mariel. Hindi na po. Ito na po talaga yon. Mas maaliwalas. Mas komportable. Nagpakabit na din po ako ng aircon sa kwarto ninyo para hindi po kayo mainitan. Pinagtulungan po namin itong magkakapatid. Hindi na natin kailangang mabuhay sa bangketa o sa sementeryo. Atin na po ang bahay na to. Wala nang magpapalaya sa atin. Niyakap nilang magkakapatid ang kanilang mga magulang. Punong-puno sila ng kasiyahan at pag-asa. Ang kanilang pag-uwi sa bagong bahay ay nagsisilbing simula sa isang mas magandang kinabukasan. May sasabihin ako sa iyo, Mariel. Kinakabahang sabi ni Basil sa kanya. Napatunghay siya mula sa paghihiwa ng steak. Ano yon? Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, tumayo si Basil at tumahimik. Mariel, napakarami na nating pinagdaanan. Masaya man o malungkot, tawanan man o mga luha. Naging lakas at suporta natin ang isa't isa. Bumilis ang tibok ng puso ni Mariel habang nakatingin sa lalaki. Nagniningning ang mga mata ni Basil sa magkahalong pagmamahal at kaba. Dumukot ito sa bulsa at inilabas ang isang maliit na box. Nang buksan ito iyon, bumungad sa kanya ang isang kumikinang na engagement ring. Basil, teka lang. Mariel, will you marry me? Papayag ka bang maging katuwang ko habang buhay? Sa bawat hamon at bawat saya? Kapag tinanggap mo ang alok ko, nangangako akong tatayo sa tabi mo. Susuportahan ka't mamahalin kita. Halos nagsusumamong sabi ni Basil sa kanya. Nangingilid ang luha ni Mariel habang nakatitig kay Basil. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa magkahalong gulat, saya at pagmamahal. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Walang pag-aalinlangan, tumango si Mariel. Oo, Basil. Oo, pakakasalan kita. Mahal na mahal kita at sa lahat ng pinagdaanan natin, lagi kang nandyan para sa akin. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka. Isinuot nito ang singsing sa daliri ni Mariel. Nagpalakpakan ang staff ng restaurant na nanonood sa kanila. Habang hawak nilang isa't isa, tila naglaho ang mundo sa kanilang paligid. Ang mga pagsubok na kanilang kinaharap, ang mga paghihirap na kanilang dinanas, at ang pag-ibig na binuo nilang magkasama ay nagsasama-sama sa masayang sandaling iyon. Pupunta tayo sa high school reunion. Huwag kang makikipagsabunutan dun, ha? Pang-aasar sa kanya ni Basil. Napairap naman si Mariel. Hindi na ako bata para makipag-away ng ganon. Kahit may sabihin ng ibang tao sa kanilang nakaraan, hindi na siya maaapektuhan. Sobrang layo na nang narating niya para masaktan pa sa lahat ng pinagdaanan nila noon. Kung ano man ang hirap na kanilang dinanas, mananatili na lang yon sa malayong alaala. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng venue. Dahil class president nila noon si Basil, napansin agad silang pareho. Inasar tuloy sila ng mga dating kaklase. Sayang, akala ko single si Mariel. Liligawan ko sana. Sabi pa ng isang kaklase na halatang nang aasar lang naman. Kumunot ang noo ni Basil. Hoy, anong tinatahol mo dyan? Manahimik ka. Hanggang tingin ka na lang. Asawa ko na si Mariel. Natawa si Mariel nang itinaas ni Basil ang kanyang kamay.
Ipinagyabang nito ang engagement ring at wedding ring nila. Bahagya tuloy siyang nahiya. Nakisalamuha sila ni Basil sa mga kaibigan, nakikibalita at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay mula noong graduation. Maayos ang takbo ng gabi. Naramdaman ni Mariel ang pagiging kontento. Habang nag-e-enjoy si Mariel sa pakikipag-usap sa kanyang mga dating kaklase, nakita niya si Ana. Biglang bumalik sa kanyang isipan lahat ng mga pangiinsultong natanggap niya mula rito noon. Basil, dumalo si Ana. Sumulyap si Basil at binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti. Okay lang, Mariel. Wala kang kailangang gawin na hindi ka komportable. Akong bahala. Tumango si Mariel, halatang papalapit si Ana. Nakita ni Mariel ang senyales ng mas mahirap na buhay na nakaukit sa mukha nito. Ang Ana na naaalala niya, may confidence at palaging palaban. Hindi katulad ng kanyang nasa harapan ngayon. Mariel? Nag-aalangan ang boses ni Ana. Tumingin si Mariel kay Ana na may kalmadong ekspresyon. Ana, matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka na? Maayos ang pakikitungo niya rito dahil nalaman niya ang mga pinagdaanan nito. Hindi na pala ito nakatapos ng college dahil nabuntis at itinakwil ng pamilya. Adik naman ang napangasawa, kaya mag-isa na lang binubuhay ang mga anak. Sinulyapan ni Ana si Basil na nakatayo sa gilid ni Mariel pagkatapos tumingin muli sa kanya. Alam kong mahirap paniwalaan pero masaya kong malaman na maganda ng buhay mo ngayon, Mariel. I'm really sorry sa pakikitungo ko sa'yo noon. Dala lamang ng inggit at immaturity ko. Tipid na napangiti si Mariel. Salamat sa paghingi ng tawad, Ana. Talagang mapanghamon ng buhay at lahat naman tayo may kanya-kanyang problema. Kaya sana, next time maging sensitive ka sa mga tao na nasa paligid mo. Tumango si Ana. Nakikita ko na ngayon, totoo akong masaya para sa'yo, Mariel. Mukhang nakahanap ka ng kaligayahan at tagumpay. Salamat, sana gumanda rin ang mga bagay-bagay para sa'yo at sa mga anak mo. Ana, bakit hindi ka sumama sa amin? Nagkakwentuhan kami ron. Saglit na nag-aalinlangan si Ana, pero tumango rin naman. Sige, sa buong gabi, nagpalitan ng kwento sina Mariel at Ana. Tinawanan lamang nila ang kanilang mga alitan noon. Ang nakaraan ay humubog sa kanilang dalawa at pareho silang natuto. Nang magpatawad si Mariel, parang pinalaya niya ang kanyang sarili. Hindi na siya nagtanim ng galit. Alam niya rin namang iyon din ang makakabuti sa pagitan nilang dalawa. Marami siyang natutunan sa buhay. Natuto si Mariel na tanggapin na mahirap lamang siya noon, pero hindi ibig sabihin na yun na ang dulo ng buhay niya. Gumawa siyang mga hakbang, naging determinado, nagsumikap at nagtiwala sa mga plano ng may kapal para sa kanya. Lagi nating isaisip na isang commitment ang pagsisimula ng pamilya at hinihingi sa ating maging matatag at handa. Huwag magmadali at pag-isipang mabuti para maging maayos ang buhay at ang mga anak ay mapabuti. Huwag ring husgahan ang mga tao sa pamamagitan lamang ng kalang kasalukuyang sitwasyon. Maliit lamang na bahagi ng buhay nila ang nakikita natin ngayon. Matuto rin tayong magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Bagkos ay sa may kapal na lang natin ilatag at ipagpakumbaba. Lagi tandaan, hindi natulog ang Diyos. Muli, ito po si Kay Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.